ng hapon, tanghali sa mga Pilipino dito sa Pilipinas at sa mga dakong ibayo na kung saan na itanghali pa sa ngayon. Kagaya ng Australia sa Sydney, kagaya na sa Hong Kong, sa Thailand pwede pa rin kasi alas 2 na ngayon, mga alauna 42 na ngayon sa Thailand. Ganon din sa Vietnam at sa Japan, sa Taiwan. Okay, sa Korea, ganon din, mahapon na rin sa ngayon. So magandang hapon po sa lahat ng Pilipino sa lahat ng lugar na nababanggit ko. Dito rin sa likod natin sa Malaysia at saka sa Indonesia at saka sa Brunei, magandang hapon din sa lahat ng mga Pilipino na naandyan. At ang ating pong pag-usapan sa ngayon ay simple lang po. Ang pag-analisa natin para maintindihan ninyo sa anong ginagawa ng Administrasyon Bongbong Marcos para labang matanggal si Sara Duterte sa pagka-vice presidente. At hindi lang yan, para hindi na makatakbo pagka-presidente, si Sara. Yan po ang kanilang target. Analisay natin. Dapat alam ninyo ito para ipagdasal natin na maayos ang magiging proseso. Kahit na sa gitna ng gulo na nag-agawan sa Senado, ay kailangan matatapos ito na hindi matatanggal si Sara at mananalo si Sara sa kanyang pagiging sa impeachment na ito. So ladies and gentlemen, here we are. But before that, I want to play yung channel ID ko. At si Bertin ito, baka gusto sumayaw. Okay. Ito po channel ID natin. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siyang nariyan. Kapag may bayaran, naimbag na malim ka na kayo. Amen. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan marumano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot. Tumatagal, hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakapi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambo. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, hindi kayang bilhin Maayong hapon ang sa Cebu, puso niyang Negros Oriental, sa Iban, sa Iloilo, sa Hatis, Antique, Aklan, sa Romblon. Kasi marami din yung mga Ilonggo dyan, Cebuano. Sa Masbate, marami din sila sa Cebuano. Maray na po, mga Bicolano dyan. Nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Huwag ang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisipsip kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang
Sa magandang hapon, Ginalin Isaac. Di muna ka uwi, nag-senior na ako sa Agosto. Muon, 025, kayang-kaya nila dahil sa pera. Arnold Moreno, Mayap, Moreno to, Attorney Engineer, Ginalin Isaac. Tapos kay Ri, Tatay Digong, Abu Garapon, ginawa, Sogo, Malacanang. Tapos Junggoy, Waiting for You is Agimat sa Bilibid. Si Agimat. Tripit na Junggoy sa Bilibid. Ay, mga comment ninyo, no? Naimbang nga aldaw mo, Senyor Kos, go, go, go. Banat, dasal, mga kabatan, manalo sa arado tayo para sa pardo nila. Okay, ito po ang ating pag-usapan. Ang ating titingnan dito ay may pag-asa pa ba si Sara? Itong ang sagot ko diyan positive na positive. May pag-asa. Pero sa kabaliktaran, sila ang nawawalan ng pag-asa. Bakit? Para nila matanggal si Sara, kailangan nila ng 16 na boto. Ang tanong, may 16 ba? 11 lang sila 11. Kahit madagdagan pa ng 3, 14 lang. Kahit madagdagan pa ng 4, maging 15 lang. Imposible po na aabot sa 16 ang boto na makukuha nila. Ladies and gentlemen, ang tanging paraan nila ay sa ngayon po, panic sila, desperado sila, at nagsisimula po ang tinatawag na impeachment trial ay nagsisimula sila na nagdadasal na sana may mga senador na magbago ang isip. Yan po. Pero lagi nilang inaargumento na marami silang ebidensya. But the problem is, it is not only a game of evidence. Kailangan po ay politika po ito. Paramihan ng political friends. So ngayon, titingnan natin. Yung 13 na yan na inagaw ang Senate presidency ay puro Sara ang iboboto niyan. Baliktarin mo man ang Garapon, puro Sara iboboto niyan. So paano pa ngayon magkaka-16? Kasi 24 lamang ang senators. So ang 16, pag binawas mo 16, 8. Ngayon, kung 13, paano mababawasan ang 13 para maging 8 na lang matitira? Ngayon, ang kanilang taktika na ginawa nila, tinawagan po ni Lisa Araneta Marcos. Si Jinggoy. Sabi niya, one final answer. Jinggoy, lilipat ka ba o makukulong ka? Kahit na ako'y naniniwala na medyo kurakot si Jinggoy, ay palakpakan ko si Jinggoy. Kasi bakit? Nagdesisyon siya, makulong na lang ako, hindi ako lilipat. Kahit na gano'n kasi Jinggoy, at least sumusuko siya. Hindi siya kagaya kay Bato na tumatakbo. Pero ibang usapin naman ay kay Bato. Ang warrant of arrest naman kay Bato ay hindi dapat kilalanin sa Pilipinas. Tanging si BBM lamang ang gusto arestuhin si Bato. Di ba? Ganun lang po. So anyway, pagtapos si Jinggoy, may kakausapin pa dyan si Lisa na isa. Si Chis Escudero. Gusto niya si Chis Escudero lilipat sa kabila. So para magiging, ang 11 ay magiging 13. Pero paano mangyari kung ibabilanggo naman nila si Chis Escudero? Wala rin, di ba? Wala rin silbi. So, bad decision, maling decision din to sa kay Lisa Marcos na pinakulong niya, tinawagan niya ang Sandigan Bayan na palabasan ng warrant of arrest para makulong. Kung makulong na yung tao, hindi na makaboto, hindi na makatulong sa kanila. Tandaan po ninyo, para manalo si Sara, kailangan lamang po niya ng 9 na senador na hindi buboto kahit pabor sa kanya o hindi pabor sa kanya, basta hindi buboto. Abstain lang. So, kailangan ay dapat nandoon sa Senado ang mga senador. Kung gusto rin talaga nila, magkaroon sila ng pag-asa na mananalo laban kay Sara.
So, kailangan nila hindi tanggalin ang mga senador para kung nandun, pwede pa nila ligawan hanggat sa dulo ng walang hanggan, bibigyan nila ng pera, bibigyan nila ng 100 million para bubuto laban kay Sara. O di kaya, hindi na madala sa takutan. Very obvious sa takutan. Ngayon po, ang ginagamit kay Joel Villanueva ay takutan. Joel, mamimili ka. Kulong o buto kontra kay Sara. Yan po ang mangyari. Meridian, ang evidence po kasi kahit fake evidence sila, hindi po ginagamit ang ebidensya sa impeachment trial. Bakit po? Kasi po, ang evidence po ay rason lamang para magkaroon ng impeachment trial. Pero ang mag-decision pa rin, hindi mo pwedeng pilitin ang senador na mag-decision base sa ebidensya, base sa politika. Ganun po yun. So, ngayon, kung mawala si Joel, ang 13 ay magiging 11. Adi, 10 na lang kasi wala na rin si Bato eh. So 10 na lang. So kung 10, may natitira pang 10. So sino kaya kailangan nila kumuha ng 5 senador na buboto sa pabor sa kanila? So umpisa natin si Bato, wala na. Si Jinggoy, wala na. Nakulong na. Ang kasunod, ipakulong nila si Joel. So ang papiliin na si Joel, boto kontra kay Sara o kulong. Yan. Tapos si Chis Escudero, boto o kontra kay Sara, ganun din ang gagawin. So 4. May natitira pang 13 minus 4, that is 9. May natitira pang 9. Kaya ba lang 9? Sino sa 9? Si Marcolita. Ganun din, tatakutin din nila, boto kontra kay Sara o kulong. Paniwala ba kay si John David dyan na si Kabalen? Si Kabalen na Marcolita ay bubuto kontra kay Sara. Sabi ni John David, nakasama ko to sa journal. Idol Sir Toto, saludo po ko sa inyo. Ang galing-galing nyo magpaliwanag. Salamat po. Pedrito Fidel, kung matanggal base sa ebidensya, wala na po eh. Kasi politika rin eh. So hindi nagagamitin ang ebidensya dyan. Huwag na tayo mag-usap sa ebidensya. Politika na lang. Sabi nga ng isang vlogger din siya, politika all the way. So ngayon si Marcolita, 5. Ulitin ko, Marcolita, Joel Villanueva, Chis Escudero, si Jinggoy, si Bato, 5. Ang matatanggal. Sino pa kayong tatanggalin? Nililigawan nila ngayon si dalawang magkakapatid na Villar. So kung makuha nila, 2 lang ang makukuha nila. Sino pang ibang vulnerable? Pero mismo si Camille Villar nagsabi na kaharap si Dante Marcoleta. Buhay ni Bato ang kanyang binuwis para makuha natin ang majority. Kaya mas masahol pa sa Judas ang bumaliktad. Si Camille Villar mismo nagsabi niya. So ibig sabihin, hindi mo ma-expect si Camille Villar na lilipat sa kanila. Better na lalabanan lang ni Camille Villar yung kaso. Tinatawagan sigurado siya. O ang kumpanya ninyo ay piperwisyuhin namin, kumpanya ng mga Villar, kung hindi lilipat at kontra kay Sara. Diyos ko, ang mga Villar po ay sanay na sa politika at tumatakbo yung kanilang kumpanya, naging number 1 pa sila na richest, kahit na ang politika ay hindi pabor sa kanila. So, with more reason na hindi tatawid si Mark Villar na buboto laban kay Sara sapagkat po ginawa pa siya na secretary ng DPWH ni Digong Duterte. So, ngayon, kung kakasuhan man nila, kasi kinasuhan nila na ngayon yung dalawang magkakapatid na ang tinatawag na insider trading sa RTC. O ngayon, kung magkakaso man yan, makapagpiyansa man si dalawang magkakapatid. So, hindi nila kailangan tumawid. Makapagpiyansa naman sila. Si Ruben Padilla, isa pa. So, ilan na? Balikan natin bilang. Unahin natin si Bato. Sunod si Jinggoy. Sunod si Joel Villanueva, 3. Sunod si Chis Escudero, 4. Sunod si Marcolita, 5.
Sunod sino pang ibang pinitrahila? Yung 2 bilyar. So, 7. Pero hindi naman makukulong kasi ang kasong sinasampa ay pwede makapagpetsa. So, wala silang pag-asa na mababalikan yung 2 bilyar. Ang isa pa, si Robin Padilla, mas lalo. 8. Ngayon na matitira dyan si Loren Legarda. Sa tingin mo ba si Loren Legarda papabor sa kanila? At kung papabor man si Loren Legarda sa kanila, 12 lang sila. Kailangan lang ng 16 na boto. Ngayon, titingnan naman natin ngayon, si Amy Marcos, lalo na hindi. Siyam na. Pabor na kay Sara, panalo na si Sara. Siyam na hindi buboto, panalo na si Sara. So ngayon, with Morrison, yung 2 Cayetano, pinirwisyo nyo yung 2 Cayetano. Ano bang gagawin natin? Si Loren Legarda, hindi po siya litatawid. Unang-una, inaapi ninyo ang kanyang anak, pinakamamahal na anak na si Representative Leandro Legarda Leveste. Bilyonaryo, pinaka-richest na billionaire sa Kongreso at 34 billion na pera. Makaya nyo yan? Yan, hindi nakaw yan. Sa inyo, nakaw. So, yan po ang dahilan kung bakit gumagawa ng lahat ng paraan itong mga grupo ni BBM. Kasi aminin man nyo sa hindi, si BBM lamang po ang may gusto na alisin si Sara. Okay? Ganun lang po yan kasimple. So, ngayon, ang gusto niya kasi mangyari, bakit alisin? Para matakbo, manalo ang kanyang, kung sinong patakbo niya. At numero 1 patakbo niya dyan is si Romualdez. Na kunwari lang yan, ngayon sila na magkaaway-away, kunwari. Pero hindi sila magkaaway. Anong problema ko na kunwari lang? Kunwari lamang po yan. Ito, titingnan mo. Si Asidre ng Tingog Party List ay tao ni Romualdez. At bakit naman si Asidre ay kumukontra kay Sara? Diba? Ganun po yun. Iyan po ang numero 1 kong ebidensya na kunwari lang yung awayan ni Romualdez at saka ng pinsang buo niya na si BBM. So, ngayon, ano pang ibang ginagawa nila ng paraan? Ito, nung Lunes, para kahapon, para magiging naka-agenda na po, pagbubutuhan na kung babaguhin ang panuntunan ng Rules of Procedure ng Senate na pwede nang ipapaboto yung mga senador na nakakulong, ay biglang tinawagan ni Lisa Marcos ang Sandigan Bayan na ipalabas na kagad ng warrant laban kay Jinggoy para hindi makaboto si Jinggoy. Kasi kung makaboto si Jinggoy, panalo, mailalagay na ngayon 12 versus 11. At magiging payag na gagamit ng video conference ang mga senador kahit nakakulong, pwede silang bumoto. Kaya ginawa ng paraan at konfirmado po yan na si Lisa Marcos ay tumawag kay Jinggoy. Huling tawag, Jinggoy, kulong o tumalong ka na sa kabila? Si Jinggoy, kahit impression ko sa kanya, nagnakaw din siya. Pero sa usapin na ito, naniniwala ako sa kanya, masaludo ako sa kanya sa kanyang pagiging matapat sa prinsipyo niya kung sino dapat suportahan sa issue na ito. At siya po ay kusang loob na sumuko at lalabanan niya. Bakit? Kasi naniniwala siya na inosente siya. Ano po? Wala tayong alam doon. Wala tayong alam sa detalye kung talaga bang dapat guilty si Jinggoy o hindi. Pero ang aking nakikita lamang, base sa nilabas at konfirmado naman na totoo, ay yung naglabas ang Legal Budget Research Authority or Administration or whatever, Office, LBRMO, Monitoring Office ng Senado, ng certification na walang siningit si Jinggoy na budget.
So kung wala siyang siningit na budget, sigurado ay mananalo si Jinggoy yan. Pero bakit ipinilit? Ipinilit yan kasi hawak nila sa ilong ang mga Sandigan Bayan Justices. Pasensya na kayo Sandigan Bayan Justices ha. Hindi nyo ginagawa ng tama ang inyong trabaho sa pagdetermina kung may probable cause o wala. Klaro-klaro yung the single piece of evidence na ganun ay nagpapatunay na walang siningit si Jinggoy na budget. Kung iyan lamang po ang pag-usapan mo, how come? Paano magkaroon ng kapangyarihan si Jinggoy na paniniwalaan siya ng mga DPWH engineers na bibigyan siya ng pera? Wala naman pala siya, hindi naman siya kasali. Ganun po yun. So, nevertheless, wala naman silang ibang ebidensya kay Jinggoy, maliban lang sa salita na nagpadala doon ng pera para kay Jinggoy. Wala rin silang ebidensya na direkta nagsasabi na si Jinggoy mismo tumanggap ng pera. Wala rin. In the same manner, ganun din po ang ginawa nila kay Bong Revilla. Kaya, napipredict ko na kay Bong Revilla matutumba na ang kaso. Malapit na siya mananalo kasi nagtuloy-tuloy ang may petition for bail. So, ganun din ang gagawin ng abogado ni Jinggoy na petition for bail, which is most likely to be done by any good lawyer. Alam ko mga good lawyer ang mga abogado ni Jinggoy. So, pag-usapan naman natin si Chis Escudero. Tatawagan ba siya? Papayag ba siya kay Lisa Marcos? Ang ebidensya nila laban kay Chis Escudero ay si Maynard Ngukuno ay nagbigay ng pera, kumuha ng pera para kay Chis Escudero. But then the problem is, walang direktang ebidensya. Circumstantial evidence lamang na kaibigan ni Chis Escudero, si Maynard Ngo. At si Maynard Ngo ay common friend ni Chis Escudero at ni Lisa Marcos. So, kung pag-usapan natin po ang proof beyond reasonable doubt, ay hindi po magkaroon ng beyond reasonable doubt na guilty si Chis Escudero at saka si Jinggoy. In the same manner, ganun din ang kay Joel Villanueva. Hinatid doon sa bahay ni Joel. Pero wala si Joel, hindi si Joel daw tumanggap. Yan ay itong kwento ni Henry Alcantara. Paano patunayan ni Henry Alcantara na nag-deliver ka siya? Ang hirap yun. Abogado po ako. Naipanalo ko po. O yung si Kevin dyan, naipanalo ko yung kinakapatid ko na MNLF commander. Naipanalo ko laban sa mga pulis na balahura na tinaniman nila ng granada. Ganun po ako kagaling na abogado. Para maipakita ko lang sa inyo kung gaano ko naipanalo sa isang tanong lamang. Paano? Ang tanong ko sa pulis na nagsasabi na nakakuha siya ng granada sa aking kinakapatid na MNLF commander, sabi ko sa kanya, sabi mo may nakuha kang granada mula doon sa tao ngayon, sa akusado. Ngayon ang tanong ko sa inyo, paano mo na sigurado na yung nakuha mo ay granada? Na ang mukha granada, pero hindi mo nasasabi, hindi mo napatunayan kung talagang granada yan. Walang maisagot sa akin ang pulis. Tinanong ko rin siya, yan bang granada sinasabi mo may pin, di ba? Ibig pin. Pumapasok ang pin sa granada. Kapag tinanggal mong pin, ay pag itinapon mo, ay puptok. So ngayon ang tanong ko sa kanya, di ba mayroong laro-laro ang granada at mayroong totoong granada? Ang laro-laruan, mayroong laro-laruan na ang mukha niya ay parang tunay na granada. Sagot naman ng pulis, oo. O so ngayon, paano mo ngayon maipapakita sa korte na yung nakuha mong granada sa aking kliyente ay totoong granada? Walang maisagot. Wala siya maisagot kung paano. Ang huling tanong ko sa kanya, kung saan natuwa yung judge. Si judge, banggitin ko ng judge, wag na lang siguro sabi ng asawa ko. Sabi ko, ikaw ba? Yung granada sinasabi mo nakuha sa client ko, binuksan mo at tiningnan kung may powder pa. Kasi kung walang powder, paniwala na payag ka ba sasabihin ko, kung wala ng pulbura yan, hindi na granada yan. Oo naman, sabi ng pulis. So ngayon ang tanong ko sa kanya, follow up, binuksan mo ba yan? Para makita kung may pulbura pa. Sabi ng fiscal na naging judge later on,
Ha? Si Atty. Kasing gusto pasabugin ng korte. Tumakbo sila palabas. Yun, nanalo po ako. At yan po ang isa sa aking cross-examination na ginawa ng dahilan ng judge na para palayain ang aking client. Gets mo? Ganon po ang mga trial lawyer. Hindi kagaya nyo na mga cops kayo. So ngayon, balik tayo kay Joel. Kung ganon lamang pala, anong ebidensya ninyo, Mr. Alcantara, na talaga nag-deliver ka? Asan yung pera? Di malamang mo, baka may picture siya, di ba? Pero hanggang ngayon, wala siyang pinakita. So, those are the things that I'm saying to you na nahihirapan ang mga grupong BBM kaya nag-imbento sila ng mga diskarte laban sa para lang maipakita sa tao na guilty si Sara. Di ba? So, ito naman kay Marcoleta. Gumawa naman sila ng diskarte kay laban kay Cabalen Marcoleta. Sabi nila, si Marcoleta daw ay guilty sa plunder. Bakit? Kasi yung tinanggap niya na 75 million pesos mula kay Bike Defensor at yung dalawa pang iba na binigay noong January 2025 bago mag-campaign period, bago mag-umpisa ang kampanya, ay ginamit ni Marcoleta sa pangangampanya. Kasi number 33 pa siya noon or 23. Para lang maangat ang kanyang survey, ay yun ang ginamit niya na pera. Kaya umikot siya sa Pilipinas. Nagastos lahat yun doon. And true enough, nanalo si Marcoleta kasi pinagyayabang niya at pinaglalaban ang mga DDS. Ang mga DDS ang nagluklok sa kanya para mananalo siya. Siyempre, marami din siyang boto nakuha sa mga Kapampangan kasi Kapampangan din siya. Pero ang matinding boto na nagpataan ng panalo sa kanya ay boto ng mga DDS. Yung mga Bisaya na DDS. Ganun po yun. So, having said that, paano ba nila ngayon ang gagawin? Kaya, gusto nila makonvict si Sara. Mapapabaliktad mo ba yun sa Marcoleta? Hindi. Klarong-klaro. O ganun din kay Robin Padilla. President pa si Robin Padilla ng PDP na partido ni Sara. Paano mo pabaliktad yan si Robin Padilla? Lalo na ito sino pag may yung 2 bilyar. So, ibig sabihin, ano po, yung tanungin na lang natin ngayon, anong klaseng discarding ang ginagawa ng grupo ni BBM para kung hindi nila mapatanggal dahil malakas sa mga senador si Sara, ay pasisirain nila sa publiko para yun na lang po ang last plan nila, plan C nila, na kailangan masisira sa publiko si Sara at hindi na ibuboto sa 2028. Pero ang pinaka-problema, lalo yung tinitira yung si Sara, lalo namang bumabango si Sara. Okay? So, having said that, anong unang ginawa ng pandara? Itong unang pandaraya ginawa nila. Nung magkaroon ng aristuhin na si Jinggoy, nung Lunes, ay dahil sa sugo ni Sara, ni Lisa, iyon ang unang pandaraya nila. So dahil wala na si Jinggoy, kung magbutuhan, hindi na mananalo kasi 11 score, tabla, hindi mananalo. So hindi pwede ipatupad yung kagustuhan nila ni Marcoleta na kung sino man nakakulong ni senador ay pwede dumalo sa session at bumuto. So ngayon, with that, ang nangyari naman, ginawa naman ni Senate President Alan Peter Cayetano ay sinamahan si Jinggoy papunta sa CIDG. Siyempre, sinamahan din siya ni Marcoleta. Sinamahan din siya ni Amy Marcos. Dami nila sumama naghatid kay Jinggoy doon sa CIDG. So with that, pinapakita nila solidarity nila. Lalo tuloy bumuo, imbis ng inaasahan nila ni Lisa na mawawalan ng lakas ng loob ang mga natitirang senador, lalo silang nanggagalaihiki sa galit para naman ipaglaban ang gusto nilang katarungan. Diba? Lalo silang nagiging buo lalo. Kasi ang manok, sa panabong na manok, kung nasusugatan mong manok, lalong itong nagiging matapang at lumalaban. Ganun po ang nagiging sitwasyon sa ngayon. So, unang pandaraya nila, palpak. Although, ano naman ang naging epekto dito sa kanila ni Alan Peter Cayetano? Ang maging epekto lang yan dahil po sa sila ay pare-pareho na 11-11, hindi rin makakalamang ang grupo ni Cayetano, hindi rin pwede makalamang
ang grupo ni Soto, tsaka ni Tulfo, tsaka ni Lacson. So ngayon, sitwasyon, kailangan ay ang boto na marami, mas majority para sa lahat na usapin. Pero ito naman ang kasunod na ginawa nilang pandaraya. Nagpalabas sila ng survey sa Okta Research na 74% na Pilipino ay gusto ng impeachment. Itanong mo kay Fidel Mercado. Fidel, itanong mo kay Toto Singh. Itanong mo sa lahat ng DDS. Gusto ba nila ng impeachment na magpatuloy kay Sara? Natural, hindi. Ayaw namin yan. Para wala nang istorbo. So ngayon, ang lahat ng DDS ay bumuto sa survey na 51% ang boto ni Sara kung magkaroon ng eleksyon sa ngayon. At nagkaroon pa ng isa pang survey, yung 51% survey po yan ng Pulse Asia. At 41% lamang si Lenny Robredo. So with that, sa tingin mo ba yung bumoto kay Sara na 51% ay gusto ng impeachment? Ang masagot ko lang dyan, kalokohan. Tapos, sinabayan pa ng isang survey galing sa SWS. Sinabi sa SWS, 54% ang satisfaction rating ni Sara. 54%? Gusto mo ba yung 54% na yan? Gusto ng impeachment? No way! Kaya nagsisinungaling sila, nag-imbento na naman ng survey-survey. Ha? Okay. So, yan po mga style ni Marcos, ni BBM. So, at ini-insiste pa rin namin na totoo po yun kung hindi lamang naagaw ng grupo ni Cayetano ang pagiging Senate President ay ibinenta na tayo ni Soto sa tinatawag na conspiracy para babaguhin ang konstitusyon natin. So, gusto na baguhin sa pamamagitan ng gagawing 3 senador kada rehiyon. Ilan ang rehiyon sa Pilipinas sa ngayon? 18. So, times 3, 54. So, ngayon, isa pa, gusto nila ay wala na. Yan ang gusto nila pagbabago. Ganun pa rin ang Kongreso. Ganun pa rin ang President. Ganun pa rin. Ang isang President naman, gusto nila tanggalin ang term limits. So ngayon, paano nila gagawin? Gagawin daw nila sa pamamagitan ng ipaghalo mo ang Senado at ang Kongreso at sila'y magkakaroon ng sesyon. At kung magkaroon ng sesyon, ay ipapanukala nila na magkaroon muna ng pagpalawig ng kanilang termino ng 3 taon. So wala mo ng eleksyon ngayong 2028. At magkaroon lamang ng eleksyon sa 2031. Yan ang gusto nila mangyari. So, masusunod sanay kung hindi sila natingga ng mga grupo ni Alan Peter Cayetano. Kaya kayong mga nagsasabi na walang kwenta Senado, kontra naman ang sabi ko. Mas maganda ba nga andyan si Alan Peter Cayetano? Kung sinasabi niyo na mali si Alan Peter Cayetano, mas tama ang ginawa niya. Kaya po, yan ang lamang sana ni Peter Cayetano na yung impeachment ay abogado ang magpipreside. Hindi si Soto na hindi naman lang marunong mag-ano yan. Hindi naman marunong sa mga prinsipyo sa batas. Lalo na ito si Erwin Tulfo na bendalo. Hindi pwede. Di ba? O si Win Gatchalian, hindi rin pwede. Hindi siya abogado. Sinong isa pwedeng abogado? Si Chis Escudero. Kaya lang, sinaktan nyo na si Chis Escudero, kaya hindi siya alis sa grupo. Ganun po yun ang sitwasyon sa lahat. Kaya lahat na lang ng pandaraya ay pilit nilang ginagawa para lamang manalo sila. Pero wala, no way. So ngayon, pakinggan natin itong nang imbento si Rapi Tulfo ng kwento na si Alan Peter Cayetano daw yung ayaw magkaroon. Na hinihimok daw ni Alan Peter Cayetano ang grupo nila sa minority na huwag nang magsesyon. I-boycott na ang Senado. Yan, pakinggan natin si Tulfo. Although hindi ako gusto sa mukha nito,
ay wala tayong magagawa. Senador siya. Kaya pakinggan natin siya. Okay, ito si Rapi Tolpo. Na kung hindi niya nga mabibigyan ng suporta ang kanyang unang anak, lalo pa ang mga Pilipino, hindi niya kayang bigyan ng suporta. Sigurado po ako. Okay, sana ba ako? Okay, nandito na ba? Si Rapi Tolpo. Dali lang. Remove. Remove. Okay. Add to the stage. Ayan, si Rapi Tolpo. So, papakinggan natin si Rapi Tolpo na isa rin itong mandaraya. May 5 billion na insertion ito sa flood control projects. Gusto niya sumama kami sa kanya na i-boycott itong Senate. Kasi sabi niya, kailangan daw independent ang Senate sa kahit sa anumang mga situation. Bakit? Rule of law naman yung nangyari sa pag-aresto kay Jinggoy. Ba't kami sasama sa pag-boycott sa kanya? So kami magtrabaho lang. Siguro sila ay na magtrabaho. And it's up to them. So hino-hostage mo kami. Tapos pinatayan pa kami ng aircon. Pinatayan pa kami ng wifi. Sino nagpatay, sir? Siyempre, sino ba mong nasa majority? Sila. Natawagan po si Esma kanina. Sumagot siya yung sa isang message na pagkahaba, isang kilometro haba. Ano pong laman, sir? Yun na, so ang board nun is that para bang kailangan namin sumama sa kanya na i-boycott itong Senate. Asan ang pruweba? Kwento ka lang ng kwento. Pinapasama, isa rin yan sa strategy nila, sinisira nila sa mata ng publiko ang kabilang grupo ng mga mga senador. Yan po ang kanilang ginagawa sa ngayon. So ladies and gentlemen, ito lang muna ang ating pag-usapan at mamaya magbablog ako. Ito naman yung bagong na-discover ko po sa ginagawa nila ngayon. So ngayon siguro magbo-music ako. Ha? Music ulit. Music ng ng Yes, Toto Kausin Tirador. Wait. Bilis. Oh, Toto Kausin Tirador. Okay pang sasayaw ang aking apo. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Toto kasing tirador, toto kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambon. Toto kasing
Okay, thank you. Not again. No more. Because I will be going out. I will be going out. No more. Ha? Uy, no more. Okay. Yun, ang apo ko talagang gusto pasensya na kayo. Nang harbat pa dito. So, anyway, babalik tayo sa visual effect ko na isa. So, yan naman po at tatawag ako. Shout out. So, si Edgar Nacion, good afternoon. Tapos si Bert Magtibay o sa San Joaquin, Iloilo, mayong hapon. Tapos si Chrissy Brook. Tapos si Ani Istalyo, magandang hapon po from Makati. Tapos si Renato Cabahog, parang kapilido mo yung paborito ko na player si Cabahog na player sa PBA. So, kumusta sila? Go student, hain sila. Sige. Okay, tapos si Ri Dasal ng mga kabatan, manalo si Sara. Ganun ba? Doon tayo para papardon sila. Ay, wag naman po ganun mga kwento na mga pinilosopo, wag po. Dapat sana magiging magiging responsable naman tayo sa mga salita natin, okay? Si General Isaac, mayong hapon. Si Arnold Pareño, Mayap Murin Ogto, attorney engineer. So moon, kayang-kaya nila dahil sa pera. Ginalin Isaac, di mo na ako uwi dyan. Okay. Wala na siyang ganang umuwi sa Pilipinas. Arasausa, magandang hapon. Pasensya po. Ayesa Lasti, itatak, didisit, ganyan talaga, magnanakaw ang mga hindi po, ako didiis po ako, huwag mong tawag didisit. Didiis na lang, pwede pa. Okay, makiusap lang po sa iyo. Please lang, huwag kayo tatawag didisit kasi nakadegrading sa personalidad namin Una ko na mga matalino naman kami Bakit yung kami tinatawag bubo? May tatawag mo kami didilis. Di ba? Lalento Reneva at Jeneline Isaac. Sila ang takot dahil sa flood control. Yon ipang isang kinatatakutan na flood control projects. So, Miliente, good morning, Sir Toto. Have a great day. God bless you and your family. Watching from Dubai. Si Daddy Pet, mabait na pugi. Yes, great. Mighty Tamba. Basin lang nila si Bibi Inday sa impeachment hearing. Ate Peach, watching from Germany. Di Mayap Aldo Toto. Okay. Mayap Aldo rin. Tapos Tesorero Magdarao, Grand Conspiracy to House BP Sara. Milente, evidence nila, fake, puro kwento na lang. Mersky, magandang hapon, Sir Toto. Tapos Jerry Mar, hindi ka na makatotohanan. Panig ka na. Iba makatotohanan pa ako kung ano pong batas, anong katotohanan nangyari. Ang problema sa iyo, Jerry Amar, ang makatotohanan sa iyo basta tirahin ng si Duterte. Pwede ba yon? Mukhang wala ka ata sa hulog Kid Code, ubos na ang majority. Ay di bali, majority pa rin kasi kailangan 13 na senators ang bubuto para makuha ang Senate presidency. Aquarius, good afternoon, Sir Toto, for Senator ng Bayan. Toto Housing Senator. John David, kasamahan ko sa People's Journal. Idol, Sir Toto, saludo po ako sa inyo. Galing-galing nyo magpaliwanag. Salamat po. Pedrito Fidel, si Jerry Amar. Kasinungalingan na natin. Hindi na kita babasahin kasi tinitira mo ako Gilbert Labrador, Kakto, laban lang po tayo, engineer, kahit po tinatarantado na ng sobra ng dating gobyerno. Manuel Egos, gagawin na talaga ni BBM administration yan para ligtas sila sa kulong. Yun nga naman na tinitingnan nila. Philip Lim, dapat na pagkurap, ikulong. Sabi pa nga ni Aquino walang mahirap kung walang kurap. Maraming kurap, kaya maraming mahirap. Aquarius, salamat Sir Toto sa malinaw na opinion. Marami ako natutunan sa batas. Mabuhay ka. Aquarius, proud, solid DDS. Okay, Angelo Christian,
Kadiri mo sir, kurap ka. Oy, hindi pa ako kurap. Ikaw ang kurap. Bakit yung mga mali-malita na pagnanakaw, trillion pagnanakaw, kinakampihan mo? So ikaw ang kurap, Angelo Sebastian. Ricardo Dalangpan Recoleto, mga lapdogs na Malacanang. So Brian Rodriguez, salamat po Brian. Sir Toto, kung itong administrasyon ni Marcos, malala na talaga ang galawan nila. Rico Dalangpan Recoleto, Kevin Jan, good afternoon po. Toto, nanggigipit na nga nila ang nangusto maagaw pa nila ang Senado. Planado na talaga nila yan. Okay, let's let the glory to Allah, glory to God. Glory be to God, glory be to Allah. John Lloyd, kumusta ka na ba to? Jerry Mar, makasara kang gunggong ka. Ay, bakit ka, bakit ka magalit kung makasara ako? Isa lang naman ang the best alternative. Siya lang kayang magpakulong ng mga kurakot. Mga idol mo na kurakot. Si Mango, bakit kayo natatakot kay Romualdez? Walang kakarisma yan. At hindi kami takot kay Romualdez. At takot kami dyan dahil inubos niya yung pera. George Gilaw, galing ng kwento mo sir, believe. At tapos Samuel, I don't think it is solely BBM bangag decision to equate Sara out. Sila po, grupo-grupo yan. Sila kasama mga kakamping dyan. Kasama mga dilawan dyan. Kasi ang dilawan kakamping tahimik sa pagnanakaw na ginagawa ni BBM. Maria Teresa Pernya, sana sa ginawa ni Jinggoy sa sumuko na din si Bato. Iba pong usapin kay Bato. Hindi pwede sumuko. Kasi dadalhin siya sa diheg. Sino papasyal sa kanya sa kulungan? Hindi gaya kay Jinggoy, may maraming papasyal. Kasi dito lang ang kulungan niya. Pero si Bato, hindi. Sino may hindi bawal pa magpapasyalan doon? Di mas kung ako naman kay Bato sa totoo lang, magalit man sa akin ng gobyerno, I would advise him to just stay wherever you are and transfer from one place to another. Alam mo naman, kumando ka eh. Paantayin mo lang na si Sara ng presidente sa kakalumabas. Gunggong ka pala, hindi mo pala nakita na may ibig. Sino ba sinasabi? Ako bang gunggong? Kung magsalita ko po kayo na mag-argumento, please lang, nakikiusap ko sa inyo. Kung mag-argumento po kayo, huwag kayo gumamit ng salita na gunggong, salita na kalbo, salita na kung ano pa. Mag-argumento po kayo, ilatag nyo pong inyong klarong argumento at suportahan nyo ng ebidensya. Okay? Jerry Amara, ganun lang pakiusap ko sa iyo. Peter Espijo Jr., kaya nyo pala manalo, ba't kailangan tawagan ng FL? Hindi, si First Lady po talaga ang tumatawag, ang dumidiskarte. So, just Jenna, for you, LOL, si Digong nagpalaya kay Jinggoy at pinaupo ulit. Masyadong hindi po ang nagpalaya kay Jinggoy. Si nakalaya siya, tandaan mo sa panahon na ni yung yun ang usapin na kung makapagpiyansa siya o hindi. Okay, sa panahon ni Digong, pero sino nagpapanalo sa kanya sa plunder? Si Lisa Marcos po nagpapanalo sa kanya sa plunder. Kasi nung unang labas ni Jinggoy, piyansa pa lang yun. Okay, naintindihan mo ba? Sa panahon ni Bongbong Marcos, na nakalaya si Jinggoy na nanalo siya sa plunder case. Si Jerry Amar, bumaliktad. Siguro ako, malaki ba? Hindi po, wala pong bayad sa akin kahit piso po. Makaasa ka dyan, Jerry Amar. Dennis Causing, kapatid ko. Enrique Ramos, buhay ka pa pala ang putang inang kalbong ito. Ay, yan na bang kaya mo? Ibig sabihin, hindi mo ako kaya sa argumento. Kasi gumagawa ka ng pananakot. Di ba? Yan ang ad hominem na sinasabi ni Tolpo. Pidircado, good afternoon. Attorney, protect and guide you always. Raymond Ribucas, pusoy na naman toto. Imo analysis, bakit pusoy? Hindi ko naman sinabi na hindi makulong. Gagawin nga nila yan kasi hawak nila ang bit. Pag hawak nila ang bit, sila magdesisyon. Ganun lang ko kasimple yan. Kaya Raymond Ribucas, huwag ka magpabububuhan. Ang bubu mo naman mag-analyze. Pagandahin mo naman analysis mo. Benitez, good, sabi si Joseph Owanya. Good afternoon po. Raymond Ribugas, sino si Marco? Sinamahan ni Marco. Kung magsalita ka, Raymond Ribugas, makiusap ko sa iyo. Magsalita ka naman ng matalinong salita. Huwag naman yung mga banat-banat. Mauro
Lingan, Sir Toto, gigil na ako sa Huwebes na hearing ng flood control. Sige, bantayan natin ang Huwebes na hearing. Orangutang, tapos Benitez, binangag nga eh. So, bali yudong, basta kalbo, di mapagkatiwala. Ikaw lang hindi nagtitiwala sa kalbo. Eh, di ba? Lahat sabi nga sa kanta, lahat tayo'y pinanganak na kalbo. Binito, bangag nga kasi sir. Helen Bagyo, naimbag nga malim mo. Helen Bagyo, Rick, Signar Felbon, Bato, ikaw ba yan? Oh, kamukha ko lang si Bato. Jeremy Taiko, no, katangahan ito. Binis, galit sila sa mga Duterte kasi hindi nila magagawa ang bawal. Mango, kumuha ka na ng dugo, engineer. Attorney, wala naman talagang hindi mabubula sa survey. Survey na yan. Highest bidder yan. Kung sinong magbabayad, siyempre. Ginalin Isaac, Raymondo Ribocas, 2075, mag-live ka din para ilatag mo yung analysis mo. Oo nga, mag-live ka rin, Raymondo Ribocas. GMP, fuck off. Helen Baguio, Silent Marcelo, Benito, GMPB, may kaso si Junggoy. Tumigil ka na. Hugo Pamor, Solid Duterte. Tapos Nelson Consulta, ito yung disbar dahil sa kabubuhan. Ay, saan ako nabububo? Ramnel Pers, di ba pwedeng dumalawa sa speaker, si Speaker Cayetano kay Sen Estrada, paggawa na ng solemn writing tungkol sa gusto niyang boto sa lahat. Hugot Pamor, masyado silang nahalata. Mark Andrew Gonzales, tapos Aguarios, dalawang Tulpo at Zubiri, mga bulok ka na sa Senado. Nelson Consulta, ito yung nadisbar. Ay, wala po, hindi po yan. Zahira Ibrahim, at maleta lang ang alam nila na sa batas. Yun nga. Tapos, sino pa? Mauro Lingan, Hidyo Yao, Toto, murahin mo si Rapi Tulfo. Murahin ko talaga yun sa isang vlog. Yun, David, pawa si Toto. Shout out. Tapos, Carl Roy, Bukal, alam mo, dapat magagalit ang lahat ng Kapampangan kay Rapi Tulfo. Biro mo yung asawa ni Rapi Tulfo na una na si Likop, taga Pampanga, Kapampangan yun. Iniwan niya. Para babaero kasi. Tapos yung anak niya dyan kay Likop ay hindi niya binibigyan ng pera. Nagka-graduate na lang, wala ng pera na tanggap galing kay Rapi Tulfo. Tapos Lenny Ibrahim, bakit majority blaming mo? Ayos ka din, ano? Pag-analyze po kayo na maayos, okay? Mildred de la Vega, huwag maniwala ala dyan sa Maleta Gang. Ginalin Isaac, Faith Cruz, ang cute naman ng baby. Zahira Ibrahim, LITD, Beritna Spears. Good afternoon, attorney. Watching from Daet, Camarines Norte. Henry Mercedes, okay nga pumunok. Mr. Toto, bibo siya. Oh, maganda nga po ko. Aquarius, Beritna Spears, kamukha ni Prince Louie. Apo mo. Ganun ba? Tapos, Abet Perote, si Malita Boy gustong sirain ang majority para mabawi nila, lusot sila sa flood control. Yan ang pinaka-problema talaga nila. Jose Fermin, Gamuyaw Maleza, tirador, ang mga biktima ng EJK, inapi mo. Inapi Duterte, wag, hindi po, inapi. Ang nag-api dyan, mga pulis na pumatay. Ganun lang po yan. Bing Lanceta, good PM, Attorney Toto, watching from HK. Okay, tapos si Zeni Manalastas, tama, kana Tulfo, panig ka na sa mga magnanakaw. Tapos Henry Mercedes, may panalo ba ang majority sa Senate, Mr. Toto? Mapa si SP Cayetano, hindi nila kayang palitan ng basta-basta yan. Naniniwala po ako, hindi nila makatatanggal yan. Mark Andrew Gonzales, shout out from San Francisco, California. Simon Ribocas, Toto, wag mo iligaw mga DDE supporter. Hindi po ko nililigaw. Tama na sinasabi ko po. Ruth Caranza, matigil ng kamo ang Blue Ribbon hearing na ma-implicate sa kanila, mabibisto ang pagnanakaw nila. Mark Andrew Gonzales, shout out, watching from San Francisco, California. Bogsadam, mayong hapon, sir. Okay, si Renel Lubaton, the next senator of the Philippines. Vote, Toto, tirador. Bogsadam, sabi ni PB Benser,
Iba siya sa tatay niya, mas malaki ang nakaw niya. Bernardo Baltasar, more power, Doc Toto, and continue to enlighten the Filipino people. Cara Cruz, abnormal na saan ebidensya na nagnakaw si Marcos. Grabe pong ebidensya, mali-maleta. Magtatanong pa kung asan. Nako! Gonggong nga, gonggong daw ako. Mark Andrew Gonzalez, attorney shout out from San Francisco, California. Efren Guhilde, Britney Spears, Di Baling Calvo, makatao naman. Mabuting taos to. Okay. Marilyn Pondok, Bernardo Baltasar, Dr. Please remain as a purveyor of truth and continue to agitate our people towards achieving true justice. Tama po. Salamat po. Makakaasa ka po. Eladio Socorro, Tamsak, Andrea Gueco, Maya Pagat Panapon, Andrea, Renel Lobaton, okay lang kang kalbo, pero tuli. Tuli naman po ako. Tanong mo sa masawa ko. Si Rene, si Jack Vargas, si JB na, kadugo ang jinggoy. Mamaya ikuha natin yan, si JB. Galaxy, good afternoon po. Attorney Toto, watching from Singapore. Tapos si Mark Andrew Gonzalez, shout out, watching from San Francisco, California. Si Roselier Pascua, hi, good to good din sa iyo. Tapos watching from Damam, Saudi Arabia. Watcher, Kaleidoscope, Gonggong ka kalbo. Hanggang dyan na lang kayo, kalbo-kalbo na tawag sa akin. Ivan Servo, sa Takurong, maayong udto sa imo dira. Sa tanan mga taga-Takurong, pamati, subong sa akon. Sa Isulan, sa Marbel, sa Pulubulok, Topi, dyan sa Banga, sa Surala, Nurala, Santo Niño, sa Lake Cebu, mga bayan ng bayan ng South Cotabato, binabanggit ko. Tantangan, bakit po kayo binawi invitation ng 18 Marines? Hindi po, wala pong binawi ata. Talagang pinatawag ng 18 Marines na yan. Ay, EBT, puro kayo maleta. Ano bang ebidensya? Magandang hapon po sa lahat. Babalik lang tayo mamaya. May gagawin lang po ako.